Chapter 1386. Wala pang kalahating oras dumating sa ospital ang girlfriend ni Xander. Nang makita niya si Avery ay natigilan siya saglit. Si Xander ba ang nagpa-opera sa'yo? Paano ang iba? Agad siyang hinayla ng bodyguard at gustong palabasin. Ngunit bigla niyang itinulak ang bodyguard, pinilit na harapin si Avery. Nagpadala siya sa akin ng mensahe noong 4 AM. Kahapon na nagsasabing walang paraan para maoperahan ako. Natakot si Avery na hindi siya maniwala sa kanya kaya binuksan niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang text message. Kinuha niya ang mobile phone ni Avery at pagkatapos basahin ang text message, namamanhid ang kanyang anit. Kalokohan. Hindi niya ako kinontak at hindi niya sinabi sa akin na babalik siya sa Ariadel. Ibig mong sabihin hindi siya bumalik sa Ariadel para hanapin ka. Napatingin si Avery sa kanya ng hindi maipaliwanag. Kung babalik siya sa Ariadel para hanapin ako, bakit? Ako pupunta dito para humingi sa iyo ng kung sino. Ang month ko na siyang hindi nakikita. Ibinalik niya ang telepono ni Avery. Kailangan ko ng paliwanag. Malapit nang sumabog ang utak ni Avery. Agad namang tiniyak ng bodyguard si Avery, "Boss, stay still on the hospital bed, I will explain to her." Pagkasabi noon, hinawakan ng bodyguard ang braso ng nobya ni Xander at gusto itong palabasin muli. Anong gusto mong ipaliwanag? Ipaliwanag mo dito. Avery echoed, ano ang gusto mong ipaliwanag? Alam mo ba kung nasaan si Xander? Nauutal na sabi ng bodyguard, alam ko. Nasaan na siya? Sabihin mo. Babangon na sana si Avery. Sa hospital bed sa tuwa. Agad siyang pinatahan ng bodyguard na patay si Xander. Boss, huwag kang mabaliw. Sinabi ko na kay Elliot ang tungkol dito at sinabi ni Elliot na malalaman niya ang totoo. Nalaman ko kagabi na patay na siya sa hotel room. Biglang sumabog ang iyak. Nang marinig ng nobya ni Xander ang balita ng pagkamatay ni Xander, bigla itong nag-collapse. Matapos pinindot ng bodyguard si Avery, agad siyang pinuntahan, huwag kang umiyak o lumabas sa ward at umiyak. Katatapos lang ng boss ko sa operasyon at sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga. Kinayla siya ng girlfriend ni Xander palabas. Sa hospital bed, tumulo ang luha ni Avery. Ang pagpatay kay Xander ay dapat na ginawa ng isang mula sa pamilya Jobin. Maliban sa pamilya Jobin, walang ibang mananakit sa kanya. Talagang ayaw ng pamilya Jobin na operahan siya kaya pinatay nila. Akala ba nila ay hindi magagamot ang kanyang karamdaman? Bakit hindi diretsong lumapit sa kanya? Ordinaryong doktor lang si Xander, bakit gusto nila siyang patayin? Sumasakit ang ulo ni Avery at maging ang puso niya ay sobrang sakit. Para siyang nus-ackle, hindi makahinga. Kuwit. Pag-uwi ni Elliot, umakyat agad si Yaya at tinawag si Rebecca pababa. Bumaba si Rebecca at nakita siyang may malambing at matamis na ngiti. Elliot, okay lang ba si Avery? Alam ni Rebecca na hindi siya umuwi kagabi at sinasamahan niya si Avery sa ospital. Hindi siya komportable, ngunit gamaan ang pakiramdam niya nang maiisip niyang aalis na si Avery dito. Chapter 1387. Napatingin si Elliot sa mukha niya at tinanong siya, kilala mo ba si Xander? Paano siya namatay? Napawi ang ngiti ni Rebecca, patay na ba siya? Hindi ko alam. Nasa bahay na ako. Elliot, hindi mo kailangang lumabas kung gusto mo siyang patayin. Hindi ko siya pinatay. Wala akong hinanakit sa kanya. Bakit ko siya papatayin?
Nag-aalala si Rebecca sunod. Niyang inabot at hinawakan ang braso nito, kilala ko siya. Pumunta ako sa ospital noon para magtanong tungkol sa IVF. At nagkataong nakilala ko siya sa ospital. Nakiusap siya sa akin na tulungan si Avery na makaalis dito at sinabi kong galit ang aking ama. Makakatulong ako kapag hindi galit ang tatay ko. Yun lang. Itinulak ni Elliot ang kamay niya. Oo, walang ibang mamagitan sa akin at sa kanya. Maliban kay Avery. Nakita ni Rebecca na tila hindi siya naniniwala sa kanyang sarili at sinabing may isa pa. I took the initiative to invite him to be guest at my house. Nabalitaan ko kasi na may katabi si Avery kaya gusto kong malaman ang relasyon nilang dalawa. Sinabi ni Elliot na matay siya at namatay sa lason. Sa palagay mo maliban sa sino pa sa iyong pamilyang Jobin ang maaaring pumatay sa kanya. Doktor lang siya at walang koneksyon dito. Hindi ko alam. Elliot, hindi ko talaga alam. Hindi. Maganda ang pakiramdam ko, nananatili ako sa bahay. Sabi ni Rebecca, nangingilid ang luha, siguro ang tatay ko ang may kagagawan nito. Nag-aalala siya tungkol sa pagkamatay ng panganay kong kapatid. Hindi siya naglakas loob na direktang patayin si Avery, natatakot akong magalit sa iyo kaya pinatay ko ang mga tao sa paligid niya para maibsan ang galit niya. Walang choice si Elliot kundi ang sisihin si Kyrie. Oo nga, nang marinig ni Elliot ang mga salitang ito. Biglang nanlamig ang kanyang mukha, ngunit wala siyang magawa. Sa ospital, kahit anong pag-comfort ng mga bodyguard sa girlfriend ni Xander, hindi nila mapatahimik ang girlfriend ni Xander. Kasabay nito, nag-alala ang mga bodyguard na hindi makayanan ni Avery ang suntok kaya kinailangan nilang tawagan si Elliot at hilingin sa kanya na lumapit. Maya-maya, dumating si Elliot sa ospital. Matapos makilala ang kasintahan ni Xander, ipinaliwanag nito sa kanya ang dahilan ng pagkamatay ni Xander. Diretsahang sinabi ni Elliot, hindi ko maipaliwanag sa iyo. Pansamantala, ngunit maaari lang kitang gantihan. Kung pupunta ka sa mamamatay tao, ikaw lang ang mawawala ng sarili mong buhay. Ito ay isang hindi makatwirang gawa. Kung buhay pa si Xander, hindi siya mamamatay. Ayokong makita kang mamatay. Para sa kanya, ayoko ng kabayaran. Hindi ko gusto ang anumang pera na ibibigay mo sa akin. Si Xander lang ang gusto ko. Elliot, namatay na siya. Maaari kitang dalhin upang makita ang kanyang katawan. Matapos siyang ilayo ni Elliot, tumalikod ang bodyguard at pumasok sa ward. Nakahiga si Avery sa hospital bed, inaalo siya ng nurse. Katatapos lang niya sa operasyon at hindi pa siya makabangon sa kama at hindi siya angkop para sa matinding emosyon na makakaapekto sa kanyang paggaling. Boss, baka si Xander ay pinatay ng isang taga-Jobin family. Wala kaming paraan para makaganti kay Kyrie. Kaya lang namin tumayo ang bodyguard sa tabi ng hospital bed at malinaw na sinabi ang mga salitang ito. Itinikom ni Avery ang kanyang mga labi, pinipigilan ang kanyang panloob na kalungkutan. Pag na-discharge ka na, umalis muna tayo dito. Hayaan muna si Elliot ang iba. Nagpatuloy ang bodyguard. Dati, akala talaga ni Avery. Pagkalabas ng ospital, umalis ka muna dito para maiwasan ni Kyrie ang pang-blackmail kay Elliot. Pero ngayon, nagbago ang isip ni Avery. Pinatay ni Kyrie si Xander, hindi siya pwedeng umalis dito. Nang ganun-ganun lang. Gustong ipaghiganti ni Avery si Xander. Si Avery ang tumawag kay Xander dito kung hindi dahil
Sa kanya, hindi sana namatay si Xander. May utang siyang buhay kay Xander at kahit anong mangyari, ipaghihiganti niya ito. Hapon, inaliw ni Elliot ang kasintahan ni Xander at pinadalhan siya ng kunin para harapin ang katawan ni Xander. Pagkatapos makremate ang bangkay, aalisin niya rito ang mga abo ni Xander. Bumalik si Elliot sa ward at nakita niya si Avery na tahimik, na nakahiga sa hospital bed. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakalamig. Hindi mamamatay si Xander nang walang kabuluhan. Umupo siya sa tabi ng hospital bed at mahinahon ang boses niya. Pinutol siya ni Avery. Namatay siya nang walang kabuluhan. Kahit patayin mo si Kyrie, hindi na siya mabubuhay. Kung hindi niya ako kilala, hindi sana siya napatay. Kahit sisihin mo ang sarili mo, siya pa rin ang hindi na. Ako babalik sa buhay, sabi ni Elliot sa bawat salita. Alam kong gusto mong maghiganti kahit mamatay ka. Dito, hindi ka magdadalawang isip. Naisip mo na ba sino ang higit na maghihirap kapag namatay ka? Chapter 1388. Alam ni Avery na sinabi ito ni Elliot para pakalmayan siya. Ngunit hindi siya mapakali. Nadurog ang puso niya. Mas hindi komportable, mas masakit ang sugat sa ulo. Avery, huwag mo nang isipin ang tungkol dito. Mahigpit na hinawakan ni Elliot ang kanyang kamay at sinabi ang bawat salita kahit na malapit nang bumagsak. Ang langit, huwag kang mag-alala tungkol dito. Uusapan natin ang lahat kapag nakalabas ka na sa ospital. Sinubukan niyang huminga ng malalim at pilit. Pinapakalma ang nanginginig niyang katawan. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay kumalma na ang kanyang kalooban. Elliot's voice came in a low voice. Avery, ipikit mo ang iyong mga mata. Makaka-recover ka lang kaagad kung maganda ang pahinga mo. Pumikit si Avery ng suway, ayaw niya. Habang nakapikit ay bumungad sa kanyang isipan ang mukha ni Xander. Nang makita niya ang mensaheng ipinadala ni Xander, wala siyang pagdududa. Kaya lang hindi niya akalain na magiging ganito kalupit si Kyrie. Hindi niya kayang magpanggap na parang walang nangyari. Kahit na pansamantala niyang pigilan ang kanyang galit, kailangan niyang manatiling gising. Lumabas ka. Gusto kong mapag-isa, hinugot ni Avery. Ang kamay niya sa malaking palad niya, ako na ang bahala sa sakit ko, hindi ako aalis sa kama. Gusto kong mapag-isa. Sige. Bumangon si Elliot at tiningnan ang kanyang mapatla at malamig na mukha. Nasa labas ako, may itatawag ka sa akin. Hindi na kailangan. Tumanggi si Avery, salita sa salita. Bumalik ka at magpahinga. May mga bodyguards na nakatingin sa akin. I don't something will happen. Pwede na akong bumangon bukas. Bakit hindi mo ako hayaang samahan ka? Kailangang maghinala ni Elliot na nailipat nito sa kanya ang galit niya. Kay Kyrie, gusto kong manatili mag-isa. Ayokong makarinig ng kahit anong payo. Ayokong makarinig ng kahit ano. Gusto ko lang bumaling sa kapayapaan. Namumula ang mga mata ni Avery at anumang oras ay tutulo na ang mga luha niya. Nabulunan siya. I beg you, go bar. Lumakad palabas ng ward si Elliot. Nang makita siya ng bodyguard na lumabas ay agad siyang nagtanong, Mr. Foster, bakit ka lumabas? Kamusta ang boss ko? Elliot, ayaw niyang maabala. Ngunit siya ay isang pasyente ngayon at nangangailangan ng isang tao na mag-escort sa kanya. Napakamot ng ulo ang bodyguard at sinabing paano? Kung papasok ako, umiiyak si Avery ngayon. Pwede ka nang pumasok. Mamaya.
Nagdilim ang mga mata ni Elliot at umamin. Siya, pagkatapos mong pumasok, huwag mo siyang kumbensihin. Ayaw niyang makumbinsi. Oh, ginagamot ka ba niya? Galit ka ba? Nakita ng bodyguard na hindi masyadong maganda ang mukha ni Elliot, kaya inulo niya, tinawag si Xander ng amo ko. Ngayong patay na si Xander dito, dapat isipin niya na si Xander ang pinatay niya. Sa tingin ko din. Kaya kahit anong sabihin niya sa'yo, huwag mong seryosohin. Alam ko, hindi naman nagalit si Elliot sa kanya pero nagpanik siya. Mauna na ako, may gagawin ako. Tatawag ako. Namatay si Xander dahil sa napakalaso na maaaring maging sanhi ng mabilis na pagkamatay ng mga tao kapag natutunaw sa napakaliit na halaga. Ang gamot na ito ay isang ipinagbabawal na gamot at hindi ito makukuha ng mga ordinaryong tao. Kaya naman nang mamatay si Xander, hindi siya dumanas ng labis na sakit at pagpapahirap. Buti na lang namatay ang isang buhay na tao. Ito ay magiging isang masakit na dagok para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumabas si Elliot sa ospital at pinaandar ang bodyguard sa villa ni Kyrie. Maayos naman ang paggaling ni Kyrie. Nang makita siya ni Elliot, mas gumaan ang pakiramdam niya kaysa kahapon. Chapter 1389. Elliot, ang trabahong ibinigay ko sa iyo, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho. Seeing him, Kyrie said with kindness. By the way, how are you talking to the second and fourth brother? Dapat hinahanap ka nila. Tumango si Elliot, nakipagkita na ako sa kanila. Ang paunang opinyon ay ang pag-aari ng ika-6 at ang bunso. Yan ang ari-arian ko. Matagal ng akin ang ari-arian ng bunso. Binili ko ito sa kanilang balo sa makatwiran at legal na paraan. Pagkamatay ng ika-6 at bunso, ginawa ni Kyrie ang lahat para mabili ang kanilang ari-arian sa murang halaga. Ito ay malinaw na isang buyout, ngunit ito ay talagang isang pagnanakaw. Ang pangalawa at pang-apat ay nakipaghiwalay kay Kyrie. Dahil dito, kung ginamit ni Kyrie ang kasuklam-suklam na pamamaraan na ito upang makitungo sa mga tagalabas. Iyon lang. Ang pang-6 at ang bunso ay magkaalyadong kapatid nila. Paano nila nakukonworta ang kanilang ari-arian? Gustuhin man nilang mang-hold up ay ibabahagi nila ito sa kanilang mga kapatid. Paano kaya ito ni Kyrie mag-isa? At saka pinatay ang pang-6 at ang bunso para ayusin ang gulo para kay Christian, at talagang nakakadiri na ginawa ni Kyrie ang ganoong bagay para sa tubo. Brother, iminumungkahi kong ibigay ang isang katlo ng kita mula sa bahaging ito ng industriya sa kaban ng estado at isa pang ikatlong bahagi para sa kapakanan ng publiko. Sa huli, 1/3 lang ng proceeds ang makukuha natin. Natakot si Elliot na magalit si Kyrie at magpaliwanag. Maliit na bahagi lang ng pera ang maibibigay natin sa pamamagitan ng accounting. Sa ganitong paraan, maliit na bahagi lang ng tubo ang mawawala sa atin. Well, kahit maliit na bahagi lang ng kita, ayaw kong mawala ito. Napangisi si Kyrie, nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung hindi dahil sa akin at sa kanilang mga dating kapatid, hinding-hindi ako magderanas ng ganitong pagkawala. Hindi maganda na ma-fall out tayo sa kanila. Umatras tayo ng isang hakbang para mas makasulong tayo. Gawin mo lang ang sinasabi mo, sabi ni Kyrie. Hiniling niya sa bodyguard na mag-abot ng sigarilyo. Agad nagsindi ng tabako ang bodyguard at inihatid sa kanya. Hindi ka pa nakaka-recover, kaya mas mabuting huwag mong hawakan ang sigarilyo. Paalala ni Elliot kay Kyrie.
Naaamoy ko hindi ako naninigarilyo. Hinawakan ni Kyrie ang sigarilyo. Now that I have you to help me, lalo lang bubuti ang pamilya ko, Joban. Siyempre gusto kong mamuhay ng maayos. Elliot, sige. Nang matapos ang tabako, itinapon ni Kyrie ang upos ng sigarilyo sa basurahan. Elliot, pumunta ka ba sa akin para lang pag-usapan ito? Kinusap ni Kyrie ang malafax niyang mga mata at sinabing kamusta na si Avery. Balita ko may major operation siya. Tagumpay ang operasyon, ngunit hindi siya masyadong magaling. Bakit siya masama? Alam na tanong ni Kyrie. Mahinahong sinabi ni Elliot patay na ang kaklase niya. Ang kanyang pangalan ay Xander, isang neurologist. Espesyal siyang tumawag para ipa-opera sa kanya ang kaklase na ito. Siya ay pinatay sa madaling araw ng kanyang operasyon. Tumaas ang sulok ng bibig ni Kyrie na nagdulot ng sarkastikong arko. Pinatay ko siya. Pinigilan ni Elliot ang lahat ng kanyang emosyon sa kanyang puso at ang kanyang tono ay kalmado. Paano siya nagalit sa kanya? Ikaw ba? Napabuntong hininga si Kyrie. Siyempre hindi niya ako na-offend. Iniisip ko pero hindi ko magawang magalit. Hindi pwedeng mamatay ng ganito ang anak ko. Kung kung gaano siya kalungkot sa road. I can't kill your son to vent, let alone Avery. Kung hindi, magagalit ka sa akin. Kaya ko lang patayin ang mga tao sa paligid ni Avery para mailabas ang galit ko. Itinikom ni Elliot ang manipis niyang labi at hindi nagsalita. Nagawa na ni Kyrie ang lahat ng masama sa buhay niya. Para sa kanya, ang pagpatay sa isang tao ay random na. Gaya ng pagtapak kay Avery. Tumayo si Elliot mula sa kanyang upuan. Magpahinga ka. Magkikita pa tayo bukas. Pagkatapos magsalita ni Elliot, kumakbang siya patungo sa pinto. Tumingin si Kyrie sa kanyang mayabang na likod at walang tigil na sumigaw kay Elliot. Huwag mong isipin na hindi ko alam na galit ka. Nangako ako na hahayaan. Kung umalis si Avery, sapat na para bigyan ka ng mukha. Huwag kang mahiya. Kung maglakas loob kang ipagkanulo ako, hindi ko hahayaang iwan mo ang Ariadne para mabuhay. Chapter 1390. Galit na galit si Kyrie, parang may ginawang masama sa kanya si Elliot. May sakit ka ngayon, dapat magpahinga ka ng mabuti at huwag masyadong mag-isip. Pinigilan ni Elliot si Kyrie at nagpatuloy. Sinabi ni Rebecca na masama ang pakiramdam niya. Babalik ako at makikita ko siya. Ang magaan niyang tono ay naramdaman ni Kyrie na parang isang kamao na basag sa bulak. Pagkaalis niya ay sobrang sama ng loob ni Kyrie. Sabi ni Kyrie sa bodyguard, mas nagagawa niyang magtago ng nararamdaman. Huwag mong tingnan kung gaano niya ako nirerespeto ngayon, pero sa totoo lang ay kinasusuklaman niya ako sa puso niya. Dahil lang sa doktor na iyon na nagngangalang Xander. Sa tingin ko hindi siya. Kumunot ang noo ni Kyrie. Siyempre hindi siya para kay Xander, para kay Avery siya. Hindi mo narinig na sinabi niyang hindi magaling si Avery. Bad mood si Avery dahil sa pagkamatay ni Xander. Tumawa ang bodyguard at sinabing, if she hates it, she hates it, but she has no power. Even if she hates you, she and also Elliot can't do anything. Ito ang iyong mundo. Kung handa kang gamitin muli, bagay siya. Kung hindi mo siya muling gagamitin, siya ay isang piraso. Mas maganda pa rin siya kay Lorenzo. Kailangan ko siyang gumawa ng mga bagay para sa akin. Mahina ang boses ni Kyrie. Bumaba ka na, pero hindi ko kailangang mag-alala. Siguradong mapapanatiling siya ni Rebecca. Kuwit-kuwit, Evansville, Tate Industries.
Nagpatawag si Mike ng isang pulong ng senior management upang matapat na ipaalam sa lahat ang tungkol sa mga problemang kasalukuyang kinakaharap ng kumpanya. Sabi ni Mike, ako ang nagdawat ng kumpanya. Ngayong wala si Avery sa bansa, wala siyang lakas para pamahalaan ang kumpanya at hindi niya kayang lutasin ang mga problemang kinakaharap ng kumpanya ngayon. Ibig sabihin, ang aming kumpanya ay mayroon lamang mga pinakabagong modelo. Hindi ninakaw ang produkto, nagtatakang tanong ng isang executive. Sabi ni Mike, oo. Maliban sa pinakabagong mga modelo. Kung ang iba pang mga lumang modelo ay patuloy na ginawa, mayroon lamang isang sitwasyon, iyon ay hindi sila maaaring ibenta. Ang Wonder Technologies ay hindi namuhunan ng anumang pananaliksik at pag-unlad, kaya maaari silang ibenta sa mababang presyo. At ang aming gastos ay inilalagay sa harap nila, imposibleng labanan ang isang digmaan sa presyo sa kanila. Nagtaka ang Vice-Presidente, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating putulin ang linya ng produksyon at tanggalin ang isang malaking bilang ng mga empleyado? Hindi sumagot si Mike. Kung nais niyang panatilihing buhay ang kumpanya, ito ang tanging paraan upang pumunta. Narinig ko na ang Wonder Technologies ay gumastos ng maraming pera upang umarkila ng isang pangkat ng pananaliksik at pagpapaunlad sa ibang bansa at dapat silang magkaroon ng maraming bagong produkto na ilulunsad sa susunod. Bigla kong naramdaman na ang kumpanya namin ay nasa isang dead end at napunta sa isang dead end. Paano ito nangyari? Mike, sisihin mo ako. Kung hindi lang sa matigas ang ulo. Kung X na lumabas para manggulo, hinding-hindi ito gagawin ng kumpanya namin. The Vice President said, Director Mike, since hindi naman kasalanan ni Avery, so we don't have the right to blame you. Kung talagang hindi na matutuloy ang kumpanya, saka malugi. Ito ay hindi tulad ng kumpanya. Ay hindi kailanman nalugi. Hindi man ako masyadong magaling maghanap ng trabaho sa edad ko, maganda naman. Nakaipon ako ng maraming pera nitong mga nakaraang taon. Hoy, malugi ka ba talaga? May bamantong hininga. Maliban na lang kung may namumuhunan at nagbabago ng direksyon ng pag-unlad. Bakit kaya sumakay ang Wonder Technologies sa ating mukha? Ang una at pinakamalaking dahilan ay marami silang pera. Si Wanda ay gumawa ng hindi mabilang na mga pamumuhunan. Kahit na sinunog nila ito sa maagang yugto. Maraming pera ang pumapasok, ngunit hindi ito nakakaapekto sa normal na operasyon ng kanilang kumpanya at patuloy silang nakakaakit ng pamumuhunan. Sino ang mamumuhunan sa atin? Nakasakit kami ng maraming mamumuhunan noong ang aming kumpanya ay umuunlad. Oo, si Avery ay hindi tumatanggap ng pamumuhunan mula sa mga tagalabas. Tapos malugi lang. Ngunit kahit na malugi ang Tate Industries, hindi ito makakaapekto sa teknolohiya ni Avery sa Bridgedale. Maaari akong bumalik at muling itayo ang Tate Industries. Walang sumagot. Dahil alam ng lahat na malabong mangyari. Halos maubos ng Wonder Technologies ang Tate Industries sa pagkakataong ito. Reality is reality, walang card si Avery. Merry Christmas and Happy New Year mga kamaster.